Hello po. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Sa oras nito, naririto na naman po si Papang upang maghatid ng mabuting balita ng kaligtasan. Patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, sapagkat ito ang nais ng Diyos na malaman natin ang kanyang kalooban. Hallelujah! Hallelujah, purihin ang Diyos sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon upang patuloy na mag-aral, magbulay-bulay ng kanyang banal, buhay at makapangyarihang salita. Purihin ang Diyos, hallelujah. Kumusta mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid? Naway nasa mabuting kalagayan tayo sa oras na ito. Samahan niyo si Papang mga kaibigan. Tayo patuloy na magbulay-bulay ng banal, buhay at makapangyarihang salita ng ating Panginoon. At tayo ngayon ay dinadala ngayon sa libro ni Matthew. Sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Basahin natin mga kaibigan ang salita ng Diyos at ito ngayon ang ating pagbulay-bulayan. Sabi dito sa verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa iyong banal, buhay at makapangyarihang salita na aming ngayon pagbulay-bulayan. Hallelujah! Dadako muna tayo mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid. Dadako tayo sa panalangin bago tayo magpatuloy. Hilingin natin sa Diyos ang kanyang gabay, ang karunungan at kaunawaan ng kanyang banal, buhay at makapangyarihang salita. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Samahan niyo si Papang mga kaibigan. Manalangin tayo sa Diyos, ating Panginoon. Dakilang Ama, maraming salamat po Panginoon sa oras na ito na patuloy o Diyos, pinagkalooban kami ng pagkakataon upang patuloy na mag-aral, magbulay-bulay ng iyong banal, buhay at makapangyarihang salita, O God. Dalangin ko Panginoon na patuloy o Diyos na linisin mo po ang bawat isa sa amin. Lukuban mo kami Panginoon ng iyong banal na dugo, O God. Gawin mo kami o Diyos na maging karapat-dapat sa oras na ito. Humihiling po kami Panginoon ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga pagkakasala, O God, sa buong maghapon sa araw na ito. Itong man, O Diyos, ay sa isipan, sa salita, o sa gawa. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na pangunahan mo po ang gawain na ito, O God. Hallelujah! Hallelujah! Dalangin ko, Panginoon, sa iyong abang lingkod na patuloy, O Diyos. Punuin mo po ako, O God, ng iyong karunungan. Nanawa o Diyos ang iyong banal, buhay at makapangyarihang salita na patuloy na magbibigay sa bawat isa, Panginoon, ng pagpapala. Gamitin mo po ako, O God, bilang daluyan ng pagpapala sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, purihin ang kataas-taasan ng pangalan, Panginoon Jesus. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng kaluwati at karangalan at kadakilaan sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Ang tema natin ngayon, ang title ng ating pag-aaralan ngayon mga kaibigan, mga kapatid, sinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad. Hallelujah! Sabi dito sa
Sa verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Hallelujah. Sabi sa 19, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Sa verse 20, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sabi ng Panginoon, na humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa at bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Yan ang nais ng Diyos sa mga tao na tayong lahat ay mabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At sabi pa niya, turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tuturuan daw na sumunod sa ipinag-uutos ng ating Panginoong Hesus. Yun ang bilin ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At mayroon siyang pangako na ang sabi ninyo, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya ang mga lingkod ng Diyos noong panahon ng ating Panginoong Hesus na sila'y inuutusan, tumugon sila sa utos ng Panginoon. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Kung hindi dahil sa kanila, kung hindi sila sumunod, wala tayo ngayon. Hindi maabot sa kapanahonan natin ngayon ang mabuting balita ng kaligtasan. Ngunit, lahat sila ay walang pag-alinlangan na sumunod sa ating Panginoon. Humayo sila at ipinangaral nila ang mabuting balita ng kaligtasan sa 4 na sulok sa sanlibutan. Hanggang sa kapanahonan natin ngayon, ay inabot tayo ng mabuting balita ng kaligtasan ng pagpapala ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon sa mga alagad niya na tumugon at walang alinlangan na sumunod sa kalooban ng Panginoon. At sabi dito, nagbigay ang Panginoon ng halimbawa na dapat sundin sa bawat isa. Sabi dito sa Marcos chapter 1 verse 14 to 15. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Hallelujah! Bago pa man nangaral ang mga apostol o mga alagad ng ating Panginoon, siya muna nagbigay ng halimbawa sa pangangaral ng mabuting balita. Ang Panginoong Hesus muna ang humayo at nangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Sabi dito sa verse 15, dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. Sabi ng Panginoon, talikdan natin ang ating mga kasalanan. Hallelujah! At maniwala daw tayo sa mabuting balita ng kaligtasan. Bakit yan ang una na ipinangaral ng Panginoon na pagsisihan ang ating mga kasalanan. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan sa Roma 3:23, hallelujah, sabi dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sabi dito sa 25, gayon man, ang sabi dito sa 25, siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng tao sa pamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang
ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Amen. Nagtimpi ang Panginoon. Ang sabi dito sa banal na kasulatan na siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay mapatawad. Bakit ihandog? Kasi sabi sa banal na kasulatan sa Roma 6:23, ang sabi dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Purihin ng Panginoon. Sabi sa banal na kasulatan na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya sabi dito sa chapter 3 ng Roma, verse 25, sabi dito, siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng tao sa pamagitan ng pananalig sa kanya. Binayaran ng ating Panginoong Hesus ang kasalanan ng tao sa buong sanlibutan. Lahat ng kasalanan ng tao ay ipinat doon sa hallelujah. Lahat ng kasalanan ng tao ay inako ng ating Panginoong Diyos. Siya ang nagbayad. Siya ang nagtubos sa bawat isa sa atin sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Inihandog niya ang kanyang buhay alang-alang sa lahat ng ating mga kasalanan. At ang ating gagawin na lang, mga kaibigan, sabi dito, siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng tao sa pamagitan ng pananalig sa kanya. Yan lang po ang gagawin ng tao sa pamagitan ng pananalig, pananampalataya natin sa kanya. Ang lahat ng ating mga kasalanan ay tinubos na ng ating Panginoon. Binayaran na ng ating Panginoon ng kanyang buhay. Walang makakatumbas na halaga sapagkat ang buhay ng ating Panginoong Hesus ang siyang ibinayad sa kasalanan upang tayo ay matubos. Hallelujah! Kaya purihin ng Panginoon sa kanyang banal at buhay at makapangyarihang salita nating napagbulay-bulayan sa oras na ito. Hallelujah! Purihin ng Panginoon, nawa ang salitang ito na ating napagbulay-bulayan sa oras nito ay makapasok sa ating mga buhay na siyang magbibigay sa atin ng tunay na pagpapala na nagmula sa ating Panginoong Hesus. Purihin ang Diyos. Dadako tayo sa panalangin, mga kaibigan, mga kapatid. Samahan ninyo si Papang upang patuloy nating hilingin sa Kanya ang Kanyang kahabagan, ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang kapatawaran sa bawat isa sa atin. Samahan niyo si Papang, mga kaibigan, sa panalangin sa oras nito. Hallelujah! Dakilang Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa bawat pagkakataon na kami o Diyos ay patuloy na pinagkalooban mo ng pagkakataon upang kami ay makapag-aral, makapagbulay-bulay ng iyong banal at buhay at makapangyarihang salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mensaheng ito sa oras na ito, God. Tunay nga po, God, ikaw ang aming Diyos na nakakabatid sa lahat, Panginoon, sa lahat ng mga pangailangan ng bawat isa. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa lahat ng mga kaibigan na aking nakasama sa oras nito. Patuloy mo silang abutin ng iyong pagpalang kamay, O God. Patuloy mo silang lukuban ng iyong kapangyarihan, Panginoon Hesus, ng inyong banal na dugo bilang protection sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Lord God, kung anumang kalagayan mayroon sila ngayon, Panginoon,
Kung sila man, Panginoon, ay naroon sa banig ng karamdaman ka, dalangin ko, Diyos, na patuloy mo silang abutin ng inyong mapagpalang kamay, O God. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang buong katauhan mula ulo hanggang talampakan, O God. Anumang karamdaman, mayroon sila, Panginoon, sa oras nito, ay malusaw sa pangalan ng Panginoon Jesus. At ang lahat, Panginoon, ay magsigaling, Panginoon, sa pamagitan, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, O God. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang imposible siyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo nagmula, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming kalakasan, ang aming karunungan, ang lahat sa aming mga buhay, Panginoon, ay sa iyo nagmula. Kaya Lord, nanampalataya ko, Diyos, na ang lahat ng mayroong karamdaman sa oras na ito ay gagaling sa pangalan ng Panginoon Jesus. Maging, Panginoon, sa mga kapatiran, Panginoon, sa lahat ng mga kaibigan, Panginoon, ng nahirapan na sa buhay, Lord God. Dalangin ko, Diyos, na patuloy mo silang abutin ng iyong pagpalang kamay. Ikaw, Diyos, ang patuloy na tumugon sa lahat ng kanilang mga panalangin, sa lahat ng kanilang mga pangailangan, Panginoon. Lord, ikaw ang pinagmulan ng lahat ng bagay, maging, Panginoon, sa lahat ng aming ikinabubuhay, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ngayon pa lang, O Diyos, ay inaangkin ng bawat isa ang katugunan ng lahat ng mga panalangin ng iyong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, purihin ang kataas-taasan ng pangalan, Panginoon Jesus. Hallelujah! Sa iyo, Diyos, ang lahat ng kaluwalhati at karangalan at kadakilaan sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang kataas-taasang pangalan ng Panginoon Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa lahat ng nakiisa sa akin sa oras nito. Maraming salamat po, mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid, sa pagsama ninyo kay Papang sa oras nito. Sa inyo ang lahat ng pagpapala ng Diyos sa oras nito. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Thank you, Lord God.